Magandang gabi muli sa lahat. Magandang gabi naman po. Imagine ngayon, no, holiday, walang opisina, walang pasok, no? Ganyong kahalaga yung ating ipinagdiriwang ngayon para walang dahilan para hindi makapagsimba kasi talagang nilaan sa isang holiday of obligation para patuloy magpuri at magpasalamat bilang isang bansa, bilang isang mundo sa ating Panginoon Diyos sa dakilang kapistahan ng ating mahal na ina, our mother, the Immaculate Conception. Salamat sa Diyos. Yung ating ebanghelyo tungkol sa paglilihi kay Jesus. Kay Jesus. No? Pero yung ebanghelyo natin, yun yung ebanghelyo natin, di ba? How the angel Gabriel was conceived sa sinupupunan ni Maria. Pero yung Immaculada Conception, hindi yun. Siya'y naglihi sa sinupupunan ni Santa Ana, ng ina ni Maria. Kaya to differentiate Immaculate Conception, si Maria nasa sinupupunan, walang kasalanan sa sinupupunan ni Santa Ana. Ngayon, sa Ebanghelyo, nasa sinupupunan ni Maria si Jesus. Hinanda siya, special favor, special privilege ibinigay kay Maria para siya ipaglihi na walang kasalanan. So let us not mistake, kasi akala natin yung pang-ebanghelyo, yun ang binasa, kaya ganyan pa man din, kaya it is a leap of faith, turo ng ating pananampalataya. Kasi paano magiging posible na ang ina ng Diyos, si Maria, pinaglihi na may kasalanan? Wala siyang kasalanan. She was spared from original sin, kasalanan mana, walang kasalanan mana, dahil sa sinupupunan pa lang ni Santa Ana, wala na siyang kasalanan. No? It is a matter of faith. It is dogma. It is what we believe, and we thank God for this big feast day. It is an unbelievable feast. It is an unbelievable situation because everything is in faith. Salamat sa Diyos. Anong hamon para sa atin, no, sa dakilang kapistahan na ito? Anong sinasabi ng Diyos para sa ating lahat? Para sa ating lahat, no, yung oo ni Maria, no, oo nating lahat. Sana yung oo niya, maging oo rin natin. Hindi madali mag-oo. Napakahirap maging oo. Lalo na maging tapat yung ating oo. Tuwing tayo nagbibigay ng oo, tayo umaalis sa ating comfort zone. Kasi komportable na tayo sa ating comfort zone eh. Pag natutulog tayo, malamig yung simoy ng hangin, malapit na magsimbang gabi, di ba? Aguinaldo Masses, naku, parang nakakatamad, bumangon, di ba? But umoo is going out of our comfort zone. Ayoko lumabas, ayoko, I become anti-social, no? Pero kailangan ko gumawa, gawin itong huling ko. Tinatamad ako mag-serve. Tinatamad ako gawin ito, no? But to say yes is going out of that comfort zone. Kung tayo masanay ng hindi nag-yes, we always say no. Kung ayaw natin mag-yes, makukulong tayo. Kaminsan, kahit na makulong tayo, kahit nasa impyerno tayo, kahit na nasa kasalanan ako, sige, oo ko sa sarili ko, hindi sa Panginoon Diyos. Kahit alam ko, bawal to, bawal na inumin, bawal na gawin, but it is my comfort zone. I do not want to change. Kahit na alam ko, masamang relasyon ang pinapasukan ko, kahit na alam ko na mali, di ba? Patuloy kong gagawin because of that comfort zone. Kailangan natin makalaya sa comfort zone na yan. Kaya nga ang panawagan, maging malinis. Yung unang pagbasa tungkol kay Eva, kung saan pumasok ang kasalanan, yung bagong Eva, si Maria, ang naglinis nito. Para sa atin, sana tayo maging malinis rin ang hamon para sa atin. Hindi tayo katulad ni Maria, it was a special privilege,
Pero pwede rin tayo maging malinis, alisin yung karumihan sa pamagitan ng pagkukumpisal. Kaya nga, for example, bukas, bago ng healing mass ng alas 9, maraming pare, magpakumpisal, 4 na pare ang manarito para marinig ang ating mga kasalanan, para magbalik loob tayo sa puso ni Jesus. Tuwing every mass naman, bago magbisa, lagi naman may kumpisalan para lagi tayong nasa loob, malinis. Yun ang tanging magagawa natin. Para sa mga nagdadalang tao, no? Sana yung 9 na buwan, sana. No? Kasi hindi naman natin kaya na maglihi na walang kasalanan. Pero as much as possible rin, kung hindi man yung 9 months, most of it, para yung ninalaman ng ating sinapupunan ay maging malinis. Yung kanyang kinalalagang maging malinis at hindi marumi. So we try in our own small way to get out of our comfort zone. Whatever comfort zone that is, whatever it takes, it will take a lot of courage, a lot of faith para tayo makalaya. Sa panahon ng Adbyento, sa paghahanda natin, napakagandang pagkakataon na maging malinis, no? Para ipagdiwang ang Pasko, past tense, sa muling pagdating, future tense, ang muling pagdating ni Jesus, at yung ang araw-araw niyang pagdating, ngayon, dumating siya sa ating buhay. Gumising tayo, nagdiriwang tayo sa salita ng Diyos, sa komunyon, sa pagdating na present tense. Nandito siya para ipagdiwang ang Diyos na buhay. Sa gitna ng ating mga problema, naku, maraming problema ni Maria. Paano ako magdadalang tao? Dalaga ako. Wala nga akong kakilalang lalaki. Magdadalang tao ako. Imagine. Pero walang imposible sa Diyos. Wala naman Yung kanyang pinsan, si Elizabeth, naku, lola na. Lola. No? Baog pa. Pero dahil darating ang Diyos, dahil may Diyos, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa. Laging may Diyos. Buhay ang Diyos. Nakaraos tayo. Dati, makakaraos pa rin tayo sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Huwag natin pasanin yung ating mundo sa ating sarili. May Diyos na tumutulong sa atin. Isang Diyos na buhay na tutulong sa atin. Kaya salamat sa Diyos, pinakita niya sa kanyang ina, sa ating ina, si Maria sa Immaculada Concepcion, walang imposible sa Diyos. Magtiwala tayo, maligayang kapistahan sa bawat isa. Happy Feast Day sa ating mahal na ina.